Magsitayo na po ang lahat. Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y mapatuloy pa sa binig. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak ng Ama.
lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong maikapagkakapuri mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok, o kay gandang masdan, ng sugong dumarating, upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari, narito. Sisigaw ang nagbabantay dahilan sa galak. Sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari.
Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na dihamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan.
nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kasalanan, kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa ating piling. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ng kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Merry Christmas po sa inyo lahat. Batiin mo naman ang katabi mo, sabihin mo, Merry Christmas. Tunay nga ho, sa araw na ito, lahat masaya, no? Wala masyadong malungkot. Siguro pag medyo nakaganon yan, inaantok pa yan. No, siguro napuyat ho yan kagabi. Maganda po sa araw na ito, bilang Kristiyano, mahalaga sa atin ito. Dahil pinagdiriwang natin ang misteryo ng anak ng Diyos, ang salita na naging tao. Kung babalikan natin ang kwento, no, mga umatin ho ng simbang gabi, paulit-ulit natin narinig ang kwento ng kapanganakan ni Jesus. At ang kwento ng Pasko ho ay hindi isang magandang kwento. Hindi isang smooth sailing na kwento. Maraming struggles, maraming mga pagkakataon na isipin mo ba naman, ang kwento ng Pasko, yung ikakasal sanang si Maria at si Jose, yung lalaki na tagpuan niya yung fiancé sana niya may nagdadalang tao. That's not happy. Magugulat ka, yung matandang babaeng si Elizabeth, biglang nanganak. Medyo weird, no? Pero, dahil ang Diyos ang sentro, may kabuluhan ang lahat. Minsan sa standards natin, iba. But God thinks different compared to how we think. God's standards are different compared to our standards. Kaya para sa atin magulo, pero para pag ang Diyos ang lumakbay, pag ang Diyos ang namamagitan, nagkakaroon ng kaayusan. Sa kabila ng magulong mundo dahil sa kasalanan, pinadala ng Diyos ang kanyang anak para iligtas ang tao mula sa kasalanan. At yan po ang dahilan kung bakit may Pasko. Yan po ang dahilan kung bakit masaya tayong lahat. Dahil sa kabutiang loob ng Diyos, sa kanyang dakilang pagmamahal para sa atin, ang salita na nananahan sa kanya ay nagkatawang tao para tubusin tayo. At ito po ang dahilan ng pagdiriwang ngayon. At sana hindi mawala sa isip natin ang dakilang misteryong ito at dakilang tanda ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Sana hindi matabunan ng mga regalo at pamasko ang pagdating ni Jesus sa mundo. Sana hindi matabunan ng mga pagkain. Siguro yung iba may alak pa sa utak.
Sana hindi matabunan nun ang dakilang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kasi kung yun nalimutan natin, we miss the point of Christmas. Kung yun mismo nakalimutan natin, nagparty lang tayo, hindi nagpasko. Nakikain ka lang, naghanda ka lang, pero hindi nagdiwang ng Pasko. Ano ba ang pagdiwang ng Pasko, Father? Magandang balikan ang ating ebanghelyo. Anong problema dito sa sinabi ho ni San Juan sa ating ebanghelyo? Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang bayan. Dumating si Jesus, hindi nakilala. Dumating si Jesus, hindi tinanggap. Bakit? Bakit hindi nakilala? Ba't hindi napansin? Dahil sa iba, nakatingin. Diba gano'n naman minsan? Hindi mo napapansin ang mga bagay-bagay kung sa iba ka nakatingin. Hindi mo mapapansin si Jesus na dumarating sa buhay mo kung ang gusto mo lamang ay yung pamasko makukuha mo sa ninong o ninang mo na ilang taon ka nang tinataguan. Kung ang inaasam mo lang para sa'yo, Father, meaningful ang Pasko. Tiba-tiba ako sa ninong at ninang ko. Hindi ka namasko, na malimos ka. Minsan yung mabuting balita, kailangan tayong tapikin, ano? Minsan kailangan tayong kalabitin. Oy, teka, paalala ko lang sa'yo. Hindi yan yun. Hindi yung pamasko makukuha mo mahalaga. Bonus lang yun. Kaso nga lang, mas gusto natin yung bonus. Mas gusto natin yung icing sa cake kumpara sa laman ng cake. Paalala sa atin ng mabuting balita. Huwag sana tayong mawalay, magulumihanan at masilaw sa palamuti na idinugtong sa araw ng Pasko. Huwag sana nating asamin na kumpleto ang Pasko mo kung marami ka natanggap na regalo. It doesn't matter. Hindi humalaga kung marami ka natanggap na regalo. Hindi humahalaga kung marami ka na pamaskuhan. Pero kung wala si Jesus sa buhay mo, baliwala ang Pasko. Sayang ang Pasko. Para maging meaningful ang Pasko sa buhay natin, ano bang pwedeng gawin? Pwede natin simulan ito sa talagang pagtingin sa Diyos na nagmamahal sa atin at talagang tanggapin siya sa buhay natin. Di ba? Na ang salita ng Diyos na ating naririnig, na siyang salitang nagkatawang tao, ay magkatawang tao din sa buhay natin sa pamamagitan ng ating pagtalima sa kanyang salita. Pag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos at sinasabuhay natin, ang salita ay nagiging tao sa atin. Nagiging totoo. Nagiging buhay ang salita ng Diyos kung tayo ay mamumuhay at ating isasabuhay ito. The message of Christmas is a challenging message. Oo, alam natin, hindi madali. Pero, ang mensahe din ng Pasko sa atin ay nagbibigay pag-asa sa ating lahat. Ang pagdating ni Jesus ay hindi lang tayo iligtas, kundi ang pagdating din ni Jesus, ang salita na nagkatawang tao, ay para bigyan tayo ng pag-asa. Kaya nga, di ba, anong sabi ni Propeta Isaías? Ang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging Emmanuel. Na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Si Jesus ang paalala sa atin na lagi nating kasama ang Diyos.
Kaya nga, hindi ba sa mga panahon ng pagsubok natin, sa panahon na medyo hinahamon tayo at hinahampas na malalakas na alon ang buhay natin, sino ang kalakbay natin? Si Jesus Nazareno. Sinong pinupuntahan natin? Sinong nilalabasan natin ng ating mga hinaing sa buhay? Pag tayo bigat at pagod na, kanino tayo umiiyak? Kay Jesus Nazareno. At sa paglabas natin ng ating saloobin sa Kanya, pinapangakuan tayo ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Si Jesus ang Emmanuel, ang Diyos na kapiling at kalakbay natin, at siyang nagpapaalala sa atin, kasama mo ako, huwag kang mangamba, huwag kang matakot, kapiling mo ako lagi. Kapiling mo ako sa lahat ng iyong mga tagumpay sa buhay. Sa iyong mga tuwa at ngiti, kasama mo ako. Sa kabila ng mga luha mo at paghihinagpis, lalong mas kasama mo ako. Yan ang paalala lagi sa atin ni Jesus. At ang presensya ng Diyos sa buhay natin ang nagbibigay pag-asa sa atin. Sabi nga ho ni San Pablo, si Kristo ay ang ating pag-asa. Christ is our hope. Kaya yan po ang pinakadakilang biyaya na pwede nating hilingin sa Diyos sa araw na ito. Na siya ang salita ng Diyos ay ang ating pag-asa at ang paanyaya din sa atin bilang Kristiyano, ang hamon at imbitasyon na ang salita sana ng Diyos ay maging tao din sa ating buhay at pamumuhay. Gusto niyo ho ng tip sa mga ninong at ninang? Paano kayo makakatipid sa Pasko ngayon? Gusto niyo? Ito, totoo to, legit to. Pag binisita kayo ng inaanak ninyo, ang unang-una niyong gagawin, magpa-bless kayo. Bless yan, di ba? Ang pangalawa niyong gagawin, krusan ninyo sa noo. At sabihin mo, pinapanalangin ko na basbasan ka ni Jesus na nagkatawan tao. Yun na yun. Wala kang ilalabas. Kung may ilalabas ka man, bahala ka na. Labas na ako dyan. Kasi ang tungkulin ng ninong at ninang, hindi magbigay ng pamasko. Ang tungkulin ng ninong at ninang, ipakita si Jesus sa inyong inaanak. Ang tungkulin ng ninong at ninang, ibahagi si Jesus sa inyong inaanak. Basbasan ninyo sila. Huwag nyo silang taguan. Huwag nyo silang takbuhan. Huwag nyo sabihin, wala si kuyang, wala ninong mo, wala ninang mo. Make that an opportunity to proclaim Christ to them. Tanungin mo, nagsisimba ka ba tuwing linggo? Kung medyo malaki na, 13 years old, tanungin mo, nakupilan ka na ba? Kasi pananagutan ng ninong at ninang yan, na ang bata ay lumaki na mabuting Kristiyano. Doon tayo sa mas mahalaga. Doon tayo sa importante. Kung magbibigay ka ng pamasko, bonus na lang yon. Nasa sa inyo na yon, labas na ho ako dyan. Ang turo ng simbahan, ang ninong at ninang ay ang gabay ng bata na kanilang mga inaanak patungo kay Jesus. Yung pamasko, bonus na lang ho yan. Icing na lang po yan. Kumbagay, palamuti na lang po yan. Pero ang pinakamahalaga at importante sa araw na ito, si Jesus na nagkatawan tao, naging biyaya ng sanlibutan. Maging biyaya tayo sa ibang tao sa pamamagitan na ang mula sa ating mga kamay, tayo ay nagdadala din ng biyaya sa Diyos. Bless your godchildren. Send God's blessing to them. Ipakilala si Jesus, ang Diyos na kalakbay natin, ang Diyos na kasama natin, siya ang Emmanuel. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Magsitayo po. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama, na walang samang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Ang ating itugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak mo, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak mo, o Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga may hirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa sabsaban ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo na
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubos ang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas. Kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus, kasama ni Maria, purihin siyang tuwina. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Anghel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang himig. Gloria in excelsis Deo. Gloria
in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang hatid at sa awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon sa Bethlehem masdan ang sanggol sa sabsaban. Siya ay ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang official na imahin ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumila ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman, noong nagkatawang tao ang anak niyang mahal, at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan
at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong araw, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.